Bakit dapat na ang alaga natin dapat kailangan makatatlo hanggang 4 na clutch o buga bago natin ihiwalay mga lods o pagpahingahin kasi sa mga huling sandali ng niyan, dun siya naglalabas ng magandang mutation mga lods. Yan, kaya ako nasasabi ko to kasi nangyari sa ibunan ko to mga lods. Yan ang ating itatapik. Tapos yung lace wing at saka na spangle, ano raw ang pagkakaiba? Yan ang tanong ng ating kalods mga idol. Magandang araw mga lods. Ayan, siguro iyon ako na yung yung sarapol natin mga lods. Yung hindi pa nakakaalam, magpaparapol tayo mga lods ng 2 pares na African, although may matured doon tapos 1 pares na pero titingnan ko rin, baka dagdagan ko rin yan baka maging 2 pares yan, dalawa. Basta kailangan lang pumunta kayo dito ngayon. Kayo mga lods, sali kayo kasi to, may mga matured na kids, sana wag makuha tapos may may matured sa African. Ayan, baka maibigay ko sa inyo 3 green at saka 1 blue, baka ganun yung maibigay ko sa inyo kasi yung mga par blue hindi ko muna yan, parang pag na-out yan yung kapalit mga lods, yan na ilalagay natin dyan para maganda yung viewing natin. Ngayon pag dumami, di yan na naman ang i-out natin mga lods. Lang naman to mga lods, for patuka. So mga sa hindi nakakaalam kung paano sumali, simple lang mga lods, mag-sub ka lang. Kasi may nagtanong sa akin pwede bang sumali, sabi niya, kung bago lang ako. Pwede naman, basta mag-sub ka lang para unfair, para hindi naman unfair sa mga dati kasi ito lang naman to, parapol for patuka lang. Kaya pwede yun mga lods, parang yung pag-sub na lang, parang lang yun, parang amot lang naman sa akin yun mga lods, na total nanonood ka rin lang, di mag-sub ka na, di ba para lagi kang updated. So yun mga lods, 2 pares yan, kung may papakita ko dyan, 2 pares na African, 2 pares na kung doobin kung uubra, gawin nating 2 pares yung kits. Mas maganda punta kayo rito para makamenos tayo sa pamasahe. Ang usapan dito mga lods, sa mga ganito lang pag kapag sasali ka, kung hindi mo pa alam, nandyan sa description yung number ng Ggas. Ayan, dyan ka mag-Ggas pag sasali ka. Tapos kahit mag-message ka sa akin, Lord, sumali ako, kasi makikita ko naman yun sa request so para alam ko kung sino yung sumali, para maiwasan natin yung yung pagkakamali mga lods. So ganun lang, mag-sub ka lang tapos mag-Ggas, depende na sa isasali mo, i-entry mo ang entry 100 per entry, kasi ganun din naman yung diba, ginagawa akong 3 sa ganun din may malakas sumali, mag-entry, merong 1 lang. So ganun na lang mga lods, para hindi na lang magulo, kasi dumadami lang yung listahan natin, pero so yun, kung gusto nyo dagdagan yung entry nyo, di per entry 100, gusto nyo gawing depende sa gusto nyo, di ba mga lods. So yun lang ang pagsali. Tapos siguro mag-chat ka na rin, mag-comment na rin sa natin, sa mga vlog na para at least nakikilala ko kayo mga lods. Tapos pakilagay nyo na rin yung yung kung saan area kayo, kayo sumali, lagay nyo yung area nyo, kasi pag malayo may pag-uusap doon, kasi pag malapit sagot ko na yung pamasahe, basta nakuha natin yung
yung kaukulan na para sa ibon natin. Ngayon, pag nakuha natin yon, pag malapit lang, libre na yon. Pero pag hindi, siyempre, pag-uusapan natin yon. Tapos pag malayo naman, halimbawa, minsan may ano eh, may Rizal, may Cavite, di ba? May Pampanga pa nga eh. Oh, tapos may sumasali rin taga Nueva Ecija. Oh. Ayun, pinag-uusapan yung pamasahe nun, mga lods. So, ganun lang ang ano rito, ang laban natin dito, mga lods. Kaya sana, sali kayo. Papakita ko dyan yung yan, yung mga nakikita nyong kits na yan. Dyan tayo kukuha. Tapos, doon sa African, yun, baka 3 green at saka 1 blue. Yan, yan yung 2 green o 1 perso at saka blue. Yan, yan yung nabibigay ko, mga lods. Okay, punta na tayo doon sa tawag nito. Yung tanong. Ayan. Yung mga ayaw pumunta talaga sa kaya lang pag medyo nalilito talaga kasi marami talaga sa totoo lang, mga lods, na nagtatanong nasa messenger. Yan, shout out kayo paminsan-minsan, sana punta kayo sa sa comment section. Shout out sa inyo, yung ayaw pumunta talaga sa so ganito, ano daw yung pagkakaiba ng lace wing. Although, hindi niya yun. Ako na lang ang naglagay nun na hindi ko talaga kasi alam, Lord. Sabi niya, kunin yung rito. So, ngayon, yung itatopic natin ganon. Total, 2 klase lang naman ang itatopic natin, yun, itong 2 klaseng mutation. Yung tanong ng Lord na nagtatanong sa messenger, ano ang pagkakaiba ng lace wing at saka ng tawag nito, ng spangle. Matali, para Lods, hindi ka malito, yung spangle, maraming klase na ngayon. Diba, dati 2 lang o 3. Dati, classic spangle. Yan, yung bibilugan ko dyan yung classic. Tapos yung kung may spangle pa ako na yung single factor, pero may classic. Minsan kasi yung single factor iba dun sa classic. Tandaan nyo yun, mga lods. Tapos iba rin yun double factor. Ngayon meron na rin may lumalabas na rin yung galing sa recessive yun yung spangle spangle dominant. Yan, spangle. Basta may mga ganun kasi meron ako rito, anak ng recessive pero spangle siya. Kaya minsan ang tawag nila ron dominant spangle. Pag anak siya ng dominant, paghalo. Makikita nyo dyan yung yung mga siya. Ang pagkakaiba ng may halong recessive siguro kung eksaktong rito yung mga marunong dyan, i-correct nyo na lang. Kasi ako meron ako rito, nagbuga sila ang anak, ang magulang, recessive at saka dilute. Pero ang lumabas, spangle. Yan. Siya? Siguro, ang magandang tawag dito, recessive, spangle Spangle, recessive. Pero ang tawag nila, dominant spangle Dito tayo dun sa katawagan nila, tapos meron pang ilan na ba? Classic, single factor, double factor, tapos yun, spangle, dominant spangle, siguro na rin, baka pagdating ng recessive spangle. Mga ganun, hindi ako sigurado, mga lods, dumadami yung mutation ng spangle, diba, ikumpara mo sa lace wing. Ang lace wing, ang palatandaan lang niya, yan, medyo bibilugan ko dyan, pag nagsasalita ako, bibilugan ko na lang. Lang naman siya, nagkakatalo lang yan sa linis. Minsan may malinis ang maganda yung pagka lace wing niya. Tapos, nagkakatalo rin na yan sa kulay. Merong puti, basta kung anong kulay ng ibon, kasi maraming kulay ang mga kits So, tapos ang pakpak solid. Clear body siya, tapos ang pakpak niya, yun lang yung may itim minsan, o kaya yung parang
cinnamon, gano'n. Ganun lang yung ano niyan, yung lace wing. Di kagaya ng ng spangle, maraming klase yan. Minsan meron pang spangle na mga lods. Pag hindi mo pinagmasdang mabuti, akala mo kung dilaw siya, akala mo lutino lang siya o ino. Pero hindi, siya, spangle. Ganun din, kahit krimino siya, tititigan mo, spangle siya. May mga ibon akong ganun na although may nagtanong din sa akin tinatanong niya kung lace wing ba daw yun. Sabi ko, hindi lace wing yan, spangle yan. Tapos, meron din nagtanong sa akin dati, sabi niya, Lut, ganun yung puti kong ibon. Parang may yung scallop niya parang may pagka-gray pag tinitigan mo. Yung isa daw parang may pagka-blue. Diba no, yung scallop. Mga spangle yun mga lods. Either na siguro, na na siya, minsan double factor na siya, kaya ganyan, napakalinis na mga lods. So yun ang pagkakaiba ng although, ewan ko kung may reference ako dito ang ipapakita. Pero yun, ang pagkakaiba lang ng spangle. Ang spangle kasi, yun, yung scallop niya, nakahilera, ibig sabihin naka-align. Naka-align siya. Pwera lang yung dominant spangle kasi yun medyo sabog na yun, tsaka konti na yun. Yun lang yung pagkakaiba naka-align. Tapos yung ang lace wing minsan kalat. Pero meron din lace wing na maganda yung pagka ng scallop. Yan mga lods, yung nagtanong. Madali lang naman yan. May sa mga ipapakita kong video hindi ko lang kung ko na kasi habang nagsasalita ako hindi ko pa nabibilugan yan. Pero yan, mula kanina pagsalita ako, bibilugan natin yan pag in-edit ko na to. Kaya yan, yan lang yung pagkakaiba. Tapos dyan, may sinali na akong totally dyan sa mga hindi pa natin ina-out na yan kasi pagugulangin natin, pipili tayo ng mga bago nating dyan na breeder. May 4 na dyan na na magkapatid tsaka magpinsan na lace wing. Tapos ito parang spangle to yung bibilugan ko yung mga spangle dyan mga lods. So yun lang yun yung pagkakaiba ng spangle mga lods. Lang siyempre pag bago talagang gano'n parang ako nung araw. Wala akong alam sa mutation, talagang hanggang ngayon naman di pa na natin alam ng mutation kasi nung bago ako magparakit wala pa naman ako na-rear dominant spangle Ngayon meron ako lumalabas anak ng recessive pero spangle sila. Konti nga lang yung scallop anong tawag doon, di ba? Siguro pwede silang tawagin spangle recessive, di ba no? Hindi ko alam kung may ganun pa, di pa ako nagtitingin sa ganun. Saka wala pang parang wala pa ako naringgang ganun. Kaya comment kayo mga lods, baka may alam po na kayong ganyan na spangle recessive. Kasi yan kaya dumadami yung mga ganyang mutation. Yan, kagaya ko. Bunga ng bunga nung yung pagsasyapol-syapol natin sa breed. Di ba no? Kinocross natin. Kaya minsan, lalabas talaga yan. Kaya minsan, ang ibon mo, isang pares lang, napakarami niyang mutation. Di ba, no? Parang yung nangyari sa ibon na natin. Kasi ayoko mag-stick sa Ayoko mag-stick na, lace wing. O kaya palo, ayoko mag-stick doon. Pa-project tayo niyan. Ayan, lace wing, meron na tayo. Palo na lang, ipapalo up na lang natin yan. Ayoko mag-stick sa ganun na ito pasantabi sa mga kasi kanya-kanya lang naman tayo ng trip mga lods sa pag-iibon Meron kasing mag-iibon mga lods. Ang alaga lang niya puro African lang. Di ba no? Tapos bukod sa African minsan puro Lutino lang ganun. May mga ganung mga breeder Minsan naman para kitang pag-uusapan ang alaga lang niya, puro rainbow. Yun, kagaya nung nakausap natin Hindi ko lang alam kasi yun ang nakita ko sa niya
sa mga pinopost niya. Ano siya, talagang pine-perfect niya yung ano, nakapokus siya sa rainbow. Ayan, meron naman nakapokus sa ano, spangle. Talagang puro, makikita mo, puro spangle yung mga alaga niya. Diba, no? Eh, ako naman, mga lods, kung ako tatanungin nyo, ano yung gusto ko ikutin lahat yun. Kasi ako hindi naman, hindi naman tayo maselan na mag-iibon. Hindi naman tayo striktong mag-iibon kasi naglilibang lang naman tayo, no? Although, gusto rin naman nating maging quality yung ibon natin. Kaya lang, gusto ko kasi, yung lahat na, minsan, di ba, nanonood tayo ng mga vlog. O kaya, yung mga libro na, pag may nakita kang ibon, kagaya ng TCB, ayan, mga lods, baka meron kayo, swap tayo. Usap na lang tayo kung ilang pares ang gusto mo, na sa akin. Halimbawa, ganito. Meron kang TCB. Basta ang gusto kong TCB, puti. Mas gusto ko puti. Puti or dilaw pag wala talaga, Yan, yung dalawang kulay na yan. Baka meron kayo, mga lods. Usap tayo. Ngayon, depende na kung ilang, total, marami naman akong ibon. Kung ilang ibon ang gusto mo, di ba, So, ganun. Para, madagdagan yung mutation ng ko rito. Kasi, para, at least, mabago yung, mabago yung katalagahan ng aviary natin. So, yun lang ako, mga lods. Gusto kong maikutan lahat. Di ba, Ako, nung nakapaglabas ako ng rainbow, nai-out ko rin yung mga yun, Although, hindi naman ganun kataas. Di ba, Yung talagang normal na rainbow lang. So, yung ganun, mga lods, yun sa akin, Ayan, baka makalimutan nyo, mga lods. Baka meron sa inyo, chat nyo lang ako. Halimbawa, dalawang, babae o lalaki. Mas maganda, kay babae siya, kay lalaki. Pero maganda siguro basta kahit kasi maglalabas din naman yan baka meron kayo swap tayo, depende na lang kung ilan yung kung ilan yung gusto mong kung ilan yung gusto mong ibon, di ba, para kasi nakaswap na ako isang beses kay mag-uusap pa nga kami kaso hindi pa kami na usap uli si JR. Kasi gusto ko sana pula ang mata. Total, meron na ako sa kanya. Diba, Para at least mabago yung natin. At least dito, dito natin gagawin yung pagbuga. Diba, Dito sa aviary natin. So, yun, mga lads, sana ba tayo? Yun lang yan, yung kung may gustong makiswap. Kasi para mapabilis. Ngayon, kung gusto nyo, kahit isang lang, mas maganda, depende sa inyo kung ilan ang nyo. Kung may mga palo rin kayo, kay babae, kay lalaki, yan, para makapag-project tayo ng at least may lahi pa ng ibon ko, mga lods. Kasi ang gagawin ko naman, hindi ko na ipupuro Hindi ko ipupuro yun. Isasalin ko pa rin sa lahi ng mga ibon natin. Para at least may mga bloodline pa rin yung para lang dumami yung mutation. So, ganun lang yung mga lods. Ba't ba ako napunta ron, Ganun lang yung yung gusto ko sa ibonan. Hindi na ako naghahangad ng na ako mapalaban pa sa sa competition. Hindi. Wala sa ko yun. Siguro pag halimbawa nakachamba na nakapagpalabas ako ng ibon na matikas talaga, ayun, baka pwede siguro. Diba, Pero yun, kung ako natatanungin nyo, kontento na ako dun sa yan, nag-aalaga tayong ibon, yan. Pag pinapakain natin, masaya tayo. So, ganun lang. Diba, Doon papasok na naman ako dun sa dun sa yung bawal mainit. Kasi, yan kalaban ng mag-iibon yan, mga lods. Tayo, mga breeder, di ba, Bawa, ikaw, bago pa lang. Yan ang number 1 mong kalaban. Yung init. Kasi ganito yan,
Ganito yan mga kapopong, ano? Halimbawa, naiinip ka, eh, hindi mo pa alam yung pinagpares mo, tamang parisan na pala yun. Meron palang daladalang ano, na jeans yun na rare, ano? Eh, nainip ka, sayang, mapupurnada. Kaya yung mga ito, pa yung ano lang, mga lods, sana matapos nyo hanggang dito. Yung ibon nyo, ang gawin nyo, kung hindi rin lang ano, lalo na konti pa yung ibon nyo. Pag binread nyo yan, at least sana 3 hanggang 4. Ako nga minsan nakakalima pa ako dati. 3 hanggang 4 na buga bago nyo pagpahingahin mga lods. 3 hanggang 4, sakto lang yun. Alam nyo kung bakit? Minsan kasi ang ibon naglalabas ng rare yan sa ano, sa huling buga o pangatlong buga, ganun. Kagaya nangyayari sa ibunan natin, di ba, no? Doon lumalabas yung magagandang mutation. Parang yung dugo niya tsaka yung dugo ng isa nagsasanib na yon. Parang ganito lang yun, no? Ito sa tao, halimbawa, sabi ng kahit babae yung anak niya, sabihin ng mga tao ito, kamukha ng tatay niya. O maring yung mga panahon na yun, lalo na panganay yun, talaga siyempre aggressive yung tatay, kaya napuruhan niya, kamukha niya yung anak niya. Di ba, no? Parang ganun. Sample lang yun mga lods. Ngayon, minsan may kamukha yung nanay, may kamukha yung tatay. Sa tao to mga lods, ay apply natin sa ibon. Pero minsan, sasabihin nung nakakilala sa inyo, hati ang mukha mo sa nanay at tatay mo. Di ba? O ano ibig kong sabihin doon? Kumbaga sa ibon mga lods, pag sa mga unang buga, minsan wala pa yan Either kamukha lang ng nanay, kamukha ng tatay, pero parang hindi pa nagsasanib yung dugo nila. Pero pag yung nagsasanib, ayun, makikita mo yung itsura ng tatay tsaka itsura ng nanay nagsama. Di ba, no? Parang yung recessive ko tsaka yung tilute na violet. Total hindi sa violet na violet, light lang siya. Noong una puti lang, tapos siya, recessive na puti. Tapos may pagka-cinnamon. Pero nung huli na, naglalabas na siya na kulay violet. Meron na siyang itim na kulay, meron na siyang cinnamon na kulay, may puti, may violet. So ibig sabihin, nung sa huli, doon lumalabas yung napagsasanib na nila yung gene nila mga lods, yung kumbaga na-mimix na. Kaya pinaka the best, 3 hanggang 4 bago nyo kalasin. Lalo na kung okay naman yung ibon. Ganun ang gawin nyo mga lods para makakuha kayo ng magagandang mutation. Ayan, parang pinaka-tip lang. Pero kung medyo salbahe, nagtatapon ng itlog, siguro ang gawin nyo, kung maganda yung lahi niya, pag nangitlog, kunin nyo, paposter nyo, yan. Diba, malay nyo, yung mga susunod na henerasyon niya, hindi na salbahe. Kasi may ganung ibon na napakaganda ng mutation, pero pinapatay yung inakay, tinatapon ng itlog. So ako, ginagawa ko minsan, pag gusto kong makapagpabuga nun, pinapaampong ko yun. Ngayon nga, walang ampunang nangyayari. Kasi, nakikita ko, carry nila yung mga nila. Walang salbahin lumalabas, kaya so pag walang salbahe, walang ampunang nangyayari mga lods. Pabayaan mong alagaan niya yung sarili niyang mga inakay, di ba, no? So yun, ganun lang mga lods. Yan yung pinaka-tip tsaka yung nagtanong mga lods. Okay mga lods, siguro hanggang dito muna at maraming salamat sa panonood. Bye bye.